Sa nakaraang interview ng promoter ni Janriel Casimero, may malagang mensahe na nakadirekta kay Casimero sa paparating na laban niya kontra yan kay Saul Sanchez. Promoter naging sobrang prangka kay Alas. Casimero, sinabing easy fight lang niya si Sanchez kaya hindi dapat mag-alala. Chonto Nakatani, pumasa na sa hamon ni Naoya Inoue. Dito po galing mga kakwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ang paparating na laban ni Casimero ay magsisilbing tulay para makatawid ang kanyang karera para mabigyan pa ng mabigat na mga laban. Dahil kung ang tulay na aapakan ni Casimero ay babagsak, ibig sabihin matalo siya sa laban ay dito na rin lalagapak at lulubog ang karera ni Casimero. Ito ang laban na talagang bawal na matalo si Casimero, lalo na may target siya na makasayaw sa entablado ang Japanese boxing superstar na si Naoya Inoue. Kaya hindi naiwasan na nagsalita na at nagbigay ng komento ang promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki Ito. Iniisip lang ni Mr. Ito ang kapakanan ng kanyang bata. Kaya nga sinabay niya ang laban ni Casimero sa petsa ng laban ni Takuma Inoue na habang maghintay ang mga Japanese boxing fans ng gabi sa laban ni Takuma na sa bandang tanghali o hapon ng laban ni Casimero ay baka maiinganyo pa sila na manood muna sa laban ni Casimero at pagkatapos ay kay Takuma. Kaya naman, sinabay niya ang laban ni Casimero sa petsa ng laban ni Takuma. Ang tanging gusto lang naman ni Mr. Ito mga kwento ay mabigyan niya ng tamang gabay si Casimero sa kanyang karera. Kaya inulit niya muli mga kwento ang prangkang mensahe niya kay Casimero ng paparating na laban ay matatawag na turning point o kritikal na sitwasyon para kay Casimero dahil huling tsansa niya ito na magpakita ng gilas para mapansin siya ng isnaberong kampiyon na si Inoue. Kaya naman sa paparating na laban ni Casimero ay talagang bawal matalo at dapat magpakita ng napaka-impresibong performance sa gabi ng laban itong si Casimero dahil kung hindi, ulitin ko po mga kwento huling tsansa na ito ibibigay ng kanyang promoter. Pero alam naman natin mga kakwento ng laban ni Casimero at Sanchez na huling laban na ni Casimero under Treasure Boxing Promotions. Pero ang sabi naman ni Mr. Ito na pagkatapos ang laban ni Casimero at Sanchez ay ipapapirma na naman niya ng kontrata si Casimero ng 3 mga laban na naman. Pero marami naman ang nagsasabi na kung sakaling mabigo si Casimero sa laban niya kontra kay Sanchez ay baka magbago din ang isipan ni Mr. Ito at baka hindi na niya magpapatuloy pa na papirmahin niya si Casimero under sa kanyang boxing promotions. Kaya talagang nakasalalay sa resulta ng laban ni Casimero at Sanchez ang inaharap ng karera ni Casimero. Pero tila ba pinakalma ni Casimero ang kanyang promoter at sinabihang hindi matatawag na turning point sa karera niya ang laban kay Sanchez dahil itong si Sanchez para sa kanya ay easy fight lang ito. Kumbaga easy work lang itong si Sanchez para sa angas ng Pinas at sinisigurado ni Casimero ang laban ay magwawakas sa pamamagitan ng may gugulong sa ibabaw ng lona at walang ibang gugulong kundi itong si Sanchez. Mga kakwento, hapon naghamon sa kapwa hapon. Sa wakas, kumasa na si Nakatani sa hamon ni Naoya. Tinanggap niya kondisyon ni Naoya na bago siya lalabanan ni Nakatani ay harapin niya muna ang kapatid ni Naoya na si Takuma. Kaya naman, sa susunod na taon ay may malaking tsansa na sina Nakatani at Naoya ay magharap sila. Ikaw kakwento, Team Nakatani ka ba? O di kaya ay Team Naoya? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon.
baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos sa mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Enrico Cortez, kay kakwentong Michael, kay kakwentong Edgar Ideher Bahala, kay kakwentong Mark Galang, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.